Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana POV. Leslie, ano bang ibig sabihin nito? Tanong ko sa kanya. Nakangiti lang siya at hindi siya sumagot sa tanong ko. May lumapit sa akin at nilagyan nila ako ng extension ng gown. Kaya naging bonggang white gown na to at may naglagay pa ng veil sa ulo ko. Leslie, I'm so happy for you, ate. Huwag kang umiyak dahil masisira ang makeup mo. Sabi niya sa akin. Nakakagulat naman kayo, sabi ko sa kanya. Si kuyang may pakananan lahat ng to. Sabi niya sa akin habang nakangiti. Kaya pala lagi siyang busy. Sabi ko habang pinipigilan ang luha ko. Hindi ko talaga alam na ganitong mangyayari sa araw na to. Hindi man lang ako handa, talagang magaling silang magtago ng sekreto. Dahil hindi man lang ako naghihinala. Inalalayan nila ako papunta sa may mismong pintuan ng simbahan. Nakasarap pa ito. Inayos ni Leslie ang veil ko. Are you ready na ate? Ngumiti naman ako bilang sagot sa kanya. Tumayo na ako at naghanda na hanggang sa unti-unting bumukas ang pintuan ng simbahan. At ang una ko nakita ay ang asawa ko na nakatayo sa harapan. Kahit na malayo ay kitang-kita ko na sobrang gwapo niya ngayon. Nagsimula na rin akong humakbang palapit sa kanya. Habang naglalakad ako ay bigla ko na lang naalalang daddy ko. Pangarap ko to eh. Pangarap ko na maglakad kasama siya kapag ikinasal ako sa simbahan. Pero wala na kasi siya kaya kahit pagustuhin ko ay hindi na talaga mangyayari pa. Noon ay pangarap ko na ikasal sa taong mahal ko at ngayon ay nangyayari na to. Ikakasal na ako sa lalaking mahal ko at hindi na ito fake. Wala nang kontrata at for real na talaga. Noong pinirmahan ko ang kasunduan naming dalawa, hindi ko inasahan na magiging mag-asawa kaming dalawa. Hindi ko nakikita na mamahalin ko siya pero nagkamali ako dahil sa mga panahon na mag-isa ako ay siyang kasama ko. Sa mga panahon na malungkot ako ay siyang nandyan sa tabi ko. Siya ang karamay ko, ang hindi umaalis sa tabi ko, ang umaayos sa lahat ng problema ko. Walang dahilan para hindi ko siya mahalin. Dahil sa kanya kaya hindi ako nag-iisa ngayon. Kaya siguro madali lang para sa akin na mahalin siya. Okay na sa akin na ikakasal kami pero hindi ko akalaing papakasalan pala niya ako ulit. Hindi ko inasahan na nandito pala si Yaya. Naglalakad siya palapit sa akin kaya mas lalo kong pinigilan ang luha ko. Ayaw kong umiyak. Ayaw ko na masirang maganda kong makeup ngayong araw na to. Masaya ako para sa'yo anak, nakangiti na sabi niya sa akin. Thank you po Yaya, malambing na sabi ko. Lagi kang maging masaya, lagi mong alagaan ang sarili mo at lagi mong alagaan ang pamilya mo. Mahal na mahal kita anak, mahal na mahal din kita Yaya. Maraming salamat sa lahat. May pumatak na luha mula sa mga mata ko, pero pinunasan niya to. Ang ganda-ganda mo ngayon kaya huwag kang umiyak, sabi niya sa akin. Masaya lang po ako, tears of joy po ito Yaya. Tara na, mukhang naiinip ng asawa mo. Ang aga niya dito, kinakabahan nga dahil baka hindi ka raw makumbinsi ni Leslie. Nakangiti na sabi ni Yaya kaya ngumiti ako. Kinakabahan rin palang mga gwapo. Kung sa bagay, baka kasi tupakin ako at hindi ako sumama. Paiba-iba pa naman ang mood ko. Simula nang mabuntis ako. Sanay na sila sa akin kasi nagiging maldita na talaga ako. Kung gaano ko kainin noon ay matalak na ako sa asawa ko. Ewan ko ba, mabilis talagang uminit ang ulo ko. Malapit na kami ni Yaya sa asawa ko pero tumigil ako. Wala lang, gusto ko lang siyang patarantahin. Para naman memorable tong kasal naming dalawa. Tumingin ako sa kanya at alam ko na nagtataka siya sa akin. May problema ba anak? Tanong sa akin ni Yaya. Yaya kasi, lumingon ako sa pintuan ng simbahan at gumalaw ako pero ang bilis ng asawa ko dahil hawak niya na ngayon ng kamay ko. Love, kung may balak kang matras, hindi kita hayaan. Sabi niya sa akin na para bang takot na takot siya na iwan ko siya. Paano kung wala kang karapatang umatras sa kasal na to? Kahit pa ayaw mo, pipilitin pa rin kita. Sabi niya sa akin kaya ngumiti ako sa kanya. Joke lang, pinapakabalang kita, sabi ko sa kanya. Love naman. Ang OA kuya, sabi ni Leslie na ngayon ito ang tuwa. Malay mo kung gusto pala niya talaga akong iwan. Sa tingin mo tatakas pa ako kung may laman na to? Natatawa na sabi ko sa kanya. Baka lang naman, mas okay na sigurado, sabi niya sa akin.
Magpakasal na tayo ulit para hindi ka na mag-iisip na iiwan kita. Natatawa na sabi ko sa kanya. Pakasal na tayo, love. Gusto ko talaga na magpakasal tayo sa harap nilang lahat at higit sa lahat sa harap ng altar. Sa Panginoon, sabi niya sa akin. Balik ka na dun, masyado kang excited. Pabiro na sabi ko sa kanya, kaya narinig ko na tumawang mga kamag-anak niya. Bumalik naman siya sa harapan, kaya naman naglakad na kami ulit ni Yaya. Nanditong lahat, pati na sila Manang, ay nandito rin. Masaya ako na makita silang lahat, lalo ng mommy, daddy, kapatid at si Tien. Masaya akong kumpleto silang lahat dito. Nang tuluyan ako nakarating ay niyakap ako ni mommy. Thank you anak. Thank you dahil tinanggap at minahal mong anak ko, sabi niya sa akin. Wala pong dahilan para hindi ko siya tanggapin, mommy. Salamat po sa pagtanggap sa akin. Nakangiti na sabi ko sa kanya. Tulad ng sabi mo, ay wala ring dahilan para hindi ka namin tanggapin. Maging masaya ka anak, sabi niya sa akin. Opo mama, tulad ng sabi mo, di baling siyang lumayas, wag lang ako. Pabiro na sabi ko para lang hindi ako umiyak. Mom, ang dami mo talagang tinuturo sa asawa ko, sabi ng asawa ko kaya natawa na lang kami. Dapat lang na alam niya na siya ang reyna. Sabi ni mommy kaya napangiti ako dahil siya talagang malakas kong kakampi sa buhay kong ito. Bago pa magsabong ang mag-inay sinimulan ng kasal naming dalawa. Tahimik kaming nakikinig sa mga sinasabi ng pare. Hawak kamay kaming nakikinig hanggang sa dumako na kami sa wedding vow naming dalawa. Sa totoo lang, hindi talaga ako handa, lalo na't biglaan to. Pero ipaparating ko pa rin sa asawa ko na sa loob ko. Colton. May ninong Colton. Sa totoo lang, hindi talaga kita kilala kasi hindi naman kita nakikita noon. At nung kailangan ko ng tulong, hindi ko inaasahan na makikilala kita. Kahit pa hindi ko alam na ikaw palang ninong. Kung hindi mo ko tinulungan, baka ipinakasal na nila ako sa iba. Thank you for saving me. Sa totoo lang, nahihiya ako ng mga panahon na kailangan kong pumunta sa'yo para humingi ng tulong para sa daddy ko. Pero kailangan ko, kaya sobrang nagulat talaga ako nang alokin mo ko ng maging asawa mo, kapalit ng pagtulong mo sa akin. Hindi naman ako nainis kasi ayaw ko rin talaga na magkaroon ng utang na loob sa'yo. Alam ko rin na tutulungan mo ko, tutulungan din kita. Vice versa, ika nga nila. Pero may mga pangyayari pala talaga na kahit na gustuhin natin, hindi mangyayari. Dahil sa gabi ng kasal natin, ay dun din ako iniwan ng daddy ko. Sobrang nalulungkot ako dahil alam ko na magiging mag-isa ako pero hindi mo ko hinayaan na maging malungkot ako. Nung unay nakaramdam ako ng takot dahil pinagbabawalan mo ko. Hindi kita maintindihan. Nainis na ako sa'yo pero hindi ko rin namalayan na nasasanay na ako. Na nagugustuhan na pala kita. Sobrang nag-aalala pa ako dahil wala yun sa kontrata nating dalawa. Pero sabi nga nila, expect the unexpected dahil sino bang mag-aakala na mahal pala natin ang isa't isa? Kahit na marami pa akong doubts, marami akong iniisip na dahilan dahil hindi pwede. Dahil ninong kita at hindi ko talaga inasahan na magiging totoo ang lahat ng ito. Pero kapag pala mahal mo talaga. May mga pinagdaanan tayong dalawa. Mahirap ito na talagang sumubok sa atin pero nagpapasalamat ako na hindi tayo bumitaw. At ngayon nandito na tayong dalawa. Magpapakasal na't hindi na ito contract marriage dahil real marriage na talaga to. Ang galing mo magtago ng lihim dahil hindi ko man lang nalaman na wedding day natin ngayon. Pero kidding aside ay sobrang saya ng puso ko ngayon, love. Sobrang saya ko na nandito tayo ngayon kasamang mga taong malapit sa akin. Hindi ko alam kung magiging magaling ba ako pero susubukan kong best ko na gawin ang tungkulin ko bilang may bahay mo't ina ng mga anak natin. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Kahit pa dumating na ang araw ng puputi ng lahat ng buhok mo, ay aalagaan pa rin kita. Mananatili pa rin ako sa tabi mo. Kapag dumating man ang araw na lalayas kay nasa bahay pa rin ako. Hindi ako aalis, basta ako pa rin ang mahal mo. Mahal na mahal kita at pipiliin kita palagi. Dumating man ang mga araw na hindi tayo okay. Dumating man ang araw na malungkot tayo at kung sakali man na may pagdaanan tayong dalawa, ay lagi mong tatandaan na nandito lang ako palagi para sa'yo. I love you so much, Colton Samaniego.
Habang nagsasalita ako ay naiiyak ako. Bumalik kasi ang lahat ng alaala naming dalawa. Masasabi ko na hindi rin naman naging madali at sinubo kaming dalawa at alam kong hindi lang yon ang pagdadaanan namin dahil marami pang iba. Pero isa lang ang alam ko. Si Colton lang ang pipiliin ko. Ana, my love. My one and only Ana. My lovely wife, my sunshine and my strength. Thank you. Thank you for everything. Salamat sa lahat ng pagmamahal at pag-unawa mo sa akin. Sorry sa mga ginawa na nagdulot sa akin ng kalungkutan sa'yo. Pinagsisisihan kong lahat ng yun. Sa totoo lang, kilala na kita. Matagal na kitang nakikita at matagal na kitang mahal. Nasa malayo lang ako at nakatanaw sa'yo. Tuwing uuwi ako dito sa Pilipinas, sinahanap kitang palagi. Inaalam ko kung nasan ka ba. Natatakot lang ako na magpakita at umamin sa'yo dahil nga, anak ka na naging kuya ko at anak ka na naging kaibigan ko tigit sa lahat, ay inaanak kita. Sa totoo lang, nag-give up na ako sa'yo pero sadyang magaling talagang humanap ng paraan ng tadhana para pagtagpuin tayo at para makilala mo na ako. Nung makita kita sa ospital ay sobrang shy ako. Walang paglagyan ng saya sa puso ko. Pinigilan ko lang ang sarili ko na yakapin ka. Nalaman ko na nandun din ang daddy mo. Sa totoo lang, binayaran ko na talaga yon para hindi ka na mahirapan pa. Sinabihan ko lang staff doon na huwag sabihin sa'yo. Pero bigla ka na lang nagpakita sa office ko na kahit na may meeting ako, tinapos ko kagad para lang makita na kita kagad. Kaya mabilis kitang inalok ng kasal kasi yun lang ang naisip ko na paraan para maging akin ka. Wala akong balak na sayangin ang pagkakataon na ibinigay sa akin ng tadhana. You're so innocent and naive. Kaya yun ang mas nagustuhan ko sa'yo dahil lumalabas ang pagiging siraulo ko. Aaminin ko yun na ginamit ko yun para sa sarili kong interes. Naniniwala kasi ako na makukuha kita sa paraang alam ko at naniniwala din ako sa genes ng tatay ko. At hindi ako nagkamali dahil sulit ang lahat dahil minahal mo ko. Masaya ako na nasuklian mo rin ang pagmamahal ko sa'yo. I'm not perfect pero sisiguraduhin ko na bibigyan ko kayo ng maayos na buhay. Gagawin ko lahat para hindi ka magsisi na akong pinili mo. Kahit pa sinasabi ni mommy na palayasin mo ko kapag may kasalanan ako, hindi ako aalis. Magtitiis tayong dalawa dahil ito rin naman ang gusto natin. Mahal kita. Mahal na mahal kita at walang sino man ang papantay sa'yo. Ikaw lang palagi, love. Ikaw lang at wala nang iba pa. Sira ulo na ako kapag naghanap pa ako ng iba na ipapalit sa'yo dahil walang dahilan para ipagpalit kita. Kayo ng mga magiging anak natin ang buhay ko. Salamat sa pagtanggap at pagmamahal mo kay Tin. We're so blessed to have you in our life. Mauna man akong tumanda ay sisiguraduhin ko na hanggang sa huling segundo ng buhay ko ay ikaw lang. Mahal na mahal kita, Mrs. Ana Sofia Morales Samaniego. Marami pa pala talaga akong hindi alam sa kanya at ngayon ko lang to nalaman. Masaya ako at punong-punong puso ko ngayon. Umiiyak kaming dalawa, hindi dahil malungkot kami kundi dahil mahal namin ang isa't isa. Nagpatuloy ang kasal nang humupa ng emosyon naming dalawa. We exchange ring at ang pinakahintay ng asawa ko. I now pronounce you husband and wife. You may kiss your bride. Nang sabihin yun ng pare ay tinaas na ng asawa kong suot kong veil. Ngumiti siya sa akin at naglapat ng labi naming dalawa. Sobrang sarap ng halik na to, ang halik na punong-puno ng pagmamahal. I love you so much. Sabi namin sambit na dalawa na maghiwalay ang mga labi namin. After namin sa simbahan ay dumiretso kami sa reception ng kasal namin at sa isang private villa ito ng pamilya nila. Ang ganda dito at talagang pinaghandaan nila kasama ng gender reveal party ni baby. Nakakatuwa lang na super supportive ng pamilya ng asawa ko. Wala akong masabi sa kanila dahil kahit ang mga tito-tita niya ay mabait. Mayaman sila pero pantay-pantay ang tingin nila sa iba. Isa yun sa nagustuhan ko sa kanila. Sobrang welcome ako sa pamilya nila. Wala akong narinig na kahit na anong judgment mula sa kanila. Naging masayang reception naman at grabe ang mga binigay nila sa amin. Para bang barya lang sa kanila. Hindi thousands kundi milyon-milyon ang mga halaga nito. Sa totoo lang, hindi naman namin to kailangan dahil sobra-sobra na to pero eka nga nila ay blessing to. Nakakatawa lang talagang mga nangyayari sa buhay ko. May nawala pero may pumalit naman at mas magandang regalong iniwan sa akin ni Daddy.
Ang regalong pinagpapasalamat ko at ito ang pamilya ko ngayon. Hindi talaga hinayaan ng daddy ko na maging mag-isa ako. Talagang malakas siya kay Lord dahil alam kong hiniling niya ito para sa akin. At swerte ako sa taong pinili ko at paulit-ulit na pipiliin ko. Sa totoo lang ay sobrang nagulat talaga ako dahil hindi ko inasahan na matagal na pala niya akong kilala. Na matagal na pala niya akong gusto. Ang hirap paniwalaan na lihim niya pala akong tinatangi. Nang malaman ko to kanina ay sobrang saya ko kasi ang lahat pala ng pinapakita niya sa akin ay totoo. Naging possessive siya dahil ayaw niya ako mapunta sa iba. Ayaw niya na mawala ako sa kanya. Kaya pala kasal kaagad ang offer niya sa akin noon. Talagang magaling talaga siya. Talagang sigurista talaga siya. Talagang gusto niya na wala na akong kawalap at magiging kanya ko. Kung sa bagay, hindi siya magiging magaling na businessman kung hindi siya madiskarte at matalino. Talagang ginamit niya ito sa akin kaya wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang sumang-ayon sa kanya. Mabuti na lang at ginawa niya yon. Dahil kung hindi, baka wala na ako sa mundong ito. Baka kung sa iba ako napunta ay mas pinili ko na lang na maglaho sa mundong ito. Magaling nga talagang tadhana. Sobrang galing nga talaga dahil hindi niya ako hinayaan na mapunta sa kung kanino lang. Talagang inilaan niya ako para kay Colton. Ang matipuno, gwapo't mapagmahal kong asawa na kahit ilang lalaki pa na mas bata sa kanya, hindi ko siya ipagpapalit. Love, tumakas na tayo. Pabulong na sabi niya sa akin. Anong tatakas? May gender reveal pa nga. Sabi ko sa kanya. Excited na kasi ako sa honeymoon natin, sabi niya sa akin. Kung makapagsabi ka naman parang hindi mo ko inaano gabi-gabi, sabi ko sa kanya. Tumawa siya sa sinabi ko. Dahil totoo naman, ako na nga 'to nangangalabit sa kanya dahil siyang pinaglilihayan ko. Kaya ang swerte niya dahil hindi na akong ana na sobrang naif noon. Ngayon ay nawala na yatang hiyang nararamdaman ko. Talagang nagbago ng iba sa akin. Not totally pero maraming nagbago. Leslie, hindi pa ba magsisimulang gender reveal natin? Tanong ng asawa ko sa kapatid niya. Inaayos na namin, huwag kang atat dyan. Matari na sabi ni Leslie sa kuya niya. Ang tari talaga ng babaeng yan, kaya hindi ako magtataka kung hindi pa rin siya sinasagot ng nililigawan niya. Sabi ng asawa ko, mabait kaya siya, silang dalawa ni Mommy. Naku, saang ban? Naririnig kita, sabi ni Mommy kaya tumawa ko. Ang talas talaga ng pandinig mo kapag alam mong ikaw ang topic, sabi ng asawa ko. Naman, ganun talaga. Alam ko na ngayon kung saan nagmana yung anak mo. Sa'yo talaga, Mom. Like mother, like daughter talaga. Natatawang sabi ng asawa ko. Magsisimula na tayo kaya manahimik ka na dyan. Sabi ni Leslie kaya tumawa ko. Nagsimula na kamit may mga games na inihandang magtita. Sobrang nag-e-enjoy ako dahil ang galing ni Leslie at ni Tin. Silang dalawang host ngayon at masasabi ko na okay na talaga si Tin. Talagang sinisikap niya na ayusin ang lahat sa kanya para hindi kami mag-alala sa kanya. Isa sa katangian niya na nagustuhan ko, hindi niya ginagamit ang background niya para kaawaan siya ng iba. Bagkus, ginagamit niya ito para maging malakas. Nagpatuloy ang gender reveal program namin at pumunta na kami sa labas ng asawa ko kasama ang pamilya namin. Dahil dito na namin malalaman kung ano nga bang magiging baby namin. Ang dapat lang namin gawin ay pindutin ito at may lalabas na kulay. 1, 2, 3. It's a boy! Bigla na lang, itong pumutok at blue color ang lumabas, kaya naman masaya kami. Yes! Sigaw ng asawa ko dahil alam ko na gusto talaga niyang lalaking anak. Congratulations mga anak ko, malambing na sabi sa amin ni Mommy. Thank you po, Mommy. May bagong apo ka na po. Ipapanganak ko po siya at aalis ako after ko siyang ilabas. Ibigay niyo po malaking halagang pinangako mo sa akin ha. Pabiro na sabi ko kay Mommy, kaya tumawang pamilya namin sa sinabi ko. Ikaw talagang bata ka, pinaalala mo pa. Sabi niya sa akin pero tumawa lang ako. Finally, ay may magmamana ng apelyido ng asawa ko. May magiging samanyego na sa pamilya namin at alam kong hindi lang ito dahil magkakaroon pa to ng kasunod. Alam na alam ko dahil mahilig ang asawa ko. I love you, love. Thank you dahil tinupad mong pangarap ko. Sabi niya sa akin bago niya ako halikan sa noo at bumaba ito sa labi ko. Wala na akong hihilingin pa. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Magiging ate na po ako ng baby boy natin, Mommy. Masayang sabi sa akin ni Tin. Opo, ate ka na talaga, baby, sabi ko sa kanya.
Natapos ang araw namin na masaya at puno ng pagmamahal. Walang hanggang pasasalamat sa may kapal para sa araw na 'to. Sumapit ng araw na pupunta na kami sa US. Excited na kaming tatlo, kaya maaga kaming gumising ngayon. Nalulungkot man ako na may iwan sila manang dito. Sinama namin ang isa naming katulong para maging katawang ko doon. Habang naghihintay kami dito sa airport ay bigla na lang tumawag sa asawa ko, ang pamilya ni Christina, at isang masamang balita ang sinabi nila. "Baby, gusto mo ba siyang makita?" Tanong ni Colton sa anak namin. "Magagalit po ba kayo kung ayaw ko? Alam ko pong hindi po magandang gagawin ko pero ayaw ko na po siyang makita. Kahit po wala na siya, ayaw ko po dahil alam ko hindi rin naman po niya ako gustong makita, Daddy." Sabi ni Tin kaya naiyak ako. Para sa ganitong kabatay na isip niya na to. Pero nirespeto namin ang desisyon niya. Nirespeto namin na ayaw na niyang makita si Christina kahit pa sa huling pagkakataon. Tumuloy kami sa flight namin papuntang US dahil nais namin ng masaya at tahimik na buhay. At doon, namin ito sisimulan.